pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 61:10 at 11. Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagaya ka ng sarili ng palabuting bulaklak, at gaya ng babaeng ikakasal na nagagaya ka ng kanyang hiyas. Sapagkat kung paanong ang lupa'y nagpapatubo ng kanyang pananim, at kung paanong ang halamanan ay nagpapasibol ng mga bagay na sa kanya'y itinanim, gayon pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katuwiran at kapurihan sa harap ng lahat ng bansa. Isuot ang Panginoong Hesus. Tayo ay binihisan ng Diyos ng kaligtasan at ng katuwiran. Ibinigay niya sa atin ang Panginoong Hesus na naging ating karunungan, kabanalan, katuwiran at katubusan. Isuot natin ang Panginoong Hesus at huwag paglaanan para sundin ang nasa ng laban. Patuloy tayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot natin ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang tayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Kunin natin ang buong baluti ng Diyos upang tayo'y makatagal sa araw na masama, at kung magawa na natin ang lahat ay tumayong matatag. Awit 111, 1-3, 9 at 10. Purihin ninyo ang Panginoon. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, sa kapulungan ng matuwid at sa kapisanan. Dakila ang mga gawa ng Panginoon na pinag-aralan ng lahat na nalulugod sa mga iyon. Ang kanyang gawa ay puno ng karangalan at kamahalan, at ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Siya'y nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang iniutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang lahat na nagsisigawa nito ay may mabuting kaunawaan. Ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Ang isinugong katubusan. Ang Panginoong Hesus ang isinugo ng Ama na katubusan natin. Tayo ay itinalaga ng Ama sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Sa kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa. Galatia 4:4-7. Nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya't hindi ka naalipin kundi anak, at kung anak ay tagapagbana. Naging mga anak ng Diyos. Isinugo ng Ama ang kanyang anak upang tayo ay tubusin sa kasalanan at kupkupin bilang kanyang mga anak. Tayo ay naging mga anak ng Diyos dahil isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso.
na sumisigaw sa Diyos, Aba, Aba. Dahil naging mga anak ng Diyos, hindi na tayo alipin, kundi mga tagapagmana kasama ni Kristo. Lucas 2:28-35. Inilagay ni Simeon ang sanggol sa kanyang bisig, pinuri ang Diyos at sinabi, Panginoon, ngayon ay hayaan mong ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan ayon sa iyong salita. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao, isang ilaw upang magpahayag sa mga hintil at para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Ang ama at ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. Sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, ang batang ito ay itinalaga para sa pagbagsak at pagbago ng marami sa Israel at pinakatanda na sasaluwatin at tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. Nakita ang pagliligtas. Ipinahayag ng Espiritu Santo kay Simeon na hindi siya mamamatay hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Inakay siya ng Espiritu na makita ang sanggol na si Jesus sa templo nang dalhin siya roon ni Jose at Maria. Sinabi niya na maaari na siyang pumanaw dahil nakita na niya ang pagliligtas ng Panginoon. Ipinaalam din sa kanya ng Espiritu Santo na ang Panginoong Jesus ay sasaluwatin at tatagos ang isang tabak sa kaluluwa ni Maria. Ang tabak ay ang pagpapako at kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus. Sinabi ng Panginoong Jesus, ganyan ang nasusulat, na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Diyos na totoo at taong totoo. Bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi itinuring ng Panginoong Jesus na isang bagay na dapat paghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Siya ay naging masunuri sa Ama hanggang kamatayan sa krus. Bilang sanggol na anak ng tao ay ipinailalim niya ang kanyang sarili sa kautusan na sinunod ni Jose at Maria. Nang magampanan nila sa templo ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan ng Panginoon, bumalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. Dahil siya ay taong totoo, ang batang si Jesus ay lumaki, lumakas, na puno ng karunungan at sumakan niya ang biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin, at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko.
Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Wala